Literal na pinadapa rin ng lindol ang maraming bahagi ng Davao Occidental. Bukod sa mga estrukturang nasira, problema rin ang mga kalsada ang hindi pa madaanan dahil sa landslide. At nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Ivan, malawak ang natamong pinsala ng lindol sa infrastruktura dito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pahirap pa naman ang pagpasok sa iilang mga barangay dahil sa landslide. Naiyak na lang sa takot at pangamba ang gurong si Sandy Joy matapos siyang muntika ng matabunan ng guho ng yumanig ang magnitude 7.8 na lindol kahapon. Sakay ng motorsiklo, papunta na sana sa paaralan si Sandy nang maabutan siya ng lindol sa kalsada ng Don Marcelino, Davao Occidental. Natumba na ang kanyang motorsiklo sa lakas ng pagyanig. Napagitnaan pa siya ng dalawang pagguho ng bahagi ng bundok. Thank you! Ligtas siya, ngunit nagtamo ng mga galos at pasa sa katawan. Mga kapuso, papunta na sana tayo ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ngunit natigil tayo dito sa Sitio Kawayan, Barangay Kyobog ng Don Marcelino, Davao Occidental dahil nga nakikita natin nagsasagawa pa ng clearing operations itong mga otoridad dahil nga itong bahaging ito ng bundok ay gumuho bunsod ng matinding pagyanig kahapon ng umaga. Ang residenteng si Woody, iilang hakbang lang ang layo ng bahay sa gumuhong bahagi ng bundok. Yan natingala ko na ako sa kong balay, kalit panang ang balay kang nauyog. Pagtanaw na ako sa akong atbang, kanang yuta midahili na maunang sulod ko sa balay, ikuha na akong apo. Naniguro gid ko nga bahala lang matabunan ang balay basta kay ang akong apo safety. Nagsitakbuhan naman ang mga magulang papasok ng Kalbay National High School sa bayan ng Jose Abad Santos para makuha ang mga anak nilang nagmamadali namang makalabas ng eskwelahan nang tumama ang lindol kahapon. Tila nagfag na sa kapal ng alikabok mula sa mga natuklap at mga nasirang school buildings ng eskwelahan. Pahirapan pa sa ngayon na makalusot papunta sa naturang lugar. Ayaw sa building, please. Sige, wala na, okay na. Sa barangay Butulan, 2 ang nasugatan ng maraganan umano ng gumuhong bahay. Hindi pa passable ang daan sa naturang barangay, kaya isinakay sila sa motorbangka papuntang District Hospital. Sa mismong sentro ng Jose Abad Santos, nakakordon ang kanilang munisipyo. Sa mga tent muna nag-oopisina ang mga empleyado ng LGU. Malaki rin ang pinsala na dulot ng lindol sa barangay Magulibas. Isa sa mga pinakagrabeng naapektuhan ng lindol dito sa bayan ng Jose Abad Santos, ang barangay Magulibas. At ito na nga ang itsura ngayon ng kanilang barangay hall. Nagbagsakan ang nasa itaas na bahagi ng estruktura at malalaking bitak ang makikita. At sa harap ng barangay hall, ito naman ang kanilang covered court. Ito na ang itsura sa ngayon ng kanilang covered court na pinadapa ng lindol. Gawa pa naman ito sa bakal. Ang kaning gym na mo, kanang naghinay-hinay na siya mo, pagkatumba niya. Pero niuna jud ang kanang barangay hall sa taas niya. Pero wala tao diha. Wala sir, kay sayo pa man sa buntag. Pero wala po tao sa gym. Wala pa po, pasalamat lang po ko sa Ginoo nga wala gyud tao pa. Noong 1 taon lang daw ni-repair ang covered court na pinalitan ng bubong. May makikita ring sira at bitak sa katabing health center at multipurpose hall. May malalaking bitak rin sa konkretong kalsada. Doon muna kami sa dati naming building sa dati naming barangay hall na doon kung saan kami nag-session, doon muna kami pansamantala. Ang bahay ng pamilyang Bacolod, nawala na ang pader. Nakabiti na ang kanilang bahay sa Pangpang. Trauma yun, sir. Tanan gyud mi pati mga anak nako mo linog lagamay kanang kuratan dayon mo aksyon na sila hilak kulbaan gyud sila, sir. Nananawagan ng LGU just sa DPWH na tulungan sila sa road clearing operations sa sarado pang mga kalsada kagaya na lang ng barangay Tabayon, Malalan, Tanuman, Nuing, Butulan, Sugal, Patulang, Kitayo, Balangonan at Kayaponga.
Ivan, kinumpirma ngayong hapon lang ni Jas Mayor Jason John Joyce na 7 na nga ang naitalang namatay sa landslide matapos ang lindol. Ivan. Daghang salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV.